May isang pag-uusap na kailangan nating pag-usapan ngayon. Isang paksa na iniiwasan ng maraming mananampalataya dahil hindi sila komportable dito. Ito ay tungkol sa discernment, ang kakayahang makilala kung may isang bagay o isang tao na humihila sa iyo palayo sa Diyos. Bago tayo magpatuloy, hayaan mong linawin ko ito. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pagtawag na demonyo sa bawat taong nakakaasar sa iyo. Hindi rin ito tungkol sa pagputol ng relasyon sa bawat mahirap na tao sa buhay mo. At siguradong hindi ito tungkol sa pamumuhay sa takot o paranoia. Ang totoo, karamihan sa mga mahirap na tao sa buhay mo ay ganoon lang talaga. Mahirap silang pakisamahan. Ang mga taong nasasaktan ay nakaksakit din ng iba. Ang mga taong wasak ay minsan sumisira rin ng mga bagay sa paligid nila. Iyan ay kalikasan ng tao, hindi pagsapi ng demonyo. Ngunit may sinasabi ang banal na kasulatan na mahalaga. Sa Efeso Kabanata 6, versikulo 12, isinulat ni Pablo, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng panahong ito, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa kalangitan. Ibig sabihin nito, totoo ang espiritual na impluensya. At minsan, hindi palagi, pero minsan may mga sitwasyon tayo na may mas malalim na nangyayari. Naalala ko ang isang lalaki na lumapit sa akin pagkatapos ng isang serbisyo, maraming taon na ang nakalipas. Ikinuwento niya ang isang pagkakaibigan na tumagal ng mahigit 10 taon. Sa papel, mukhang maayos ang lahat. Pero tuwing gumugugol siya ng hapon kasama ang kaibigan na ito, umuuwi siyang pakiramdam ay walang laman ang espiritu niya. Hindi pagod, walang laman. Nawawala ang kanyang pagnanais na manalangin sa loob ng ilang araw. Nawawala ang kanyang kapayapaan. Akala niya may mali sa kanya hanggang sa nagsimula siyang mapansin ang pattern. Doon niya naintindihan, hindi siya ang problema, may ibang nangyayari. Ngayon, bibigyan kita ng mga biblikal na kasangkapan para sa discernment. Hindi takot, hindi paranoia, discernment, ang kakayahang makakita ng malinaw, tumugon ng may karunungan at lumakad sa autoridad na ibinigay sa iyo ni Kristo. Titingnan natin ang 6 na pattern na binabalaan tayo ng kasulatan. Sa bawat isa, ibabahagi ko kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia, kung paano makikilala ang normal na pag-uugali ng tao mula sa mas nakababahala at pinakamahalaga kung paano tumugon ng may karunungan sa halip na takot. Magsimula tayo. Ang unang pattern na dapat kilalanin ay ang tinatawag kong espiritual na kabigatan. Kapag ang presensya ng isang tao ay patuloy na nagdadala ng atmosfera na umuubos sa kapayapaan mo at ginugulo ang espiritu mo. Mag-iingat ako dito. Minsan nararamdaman nating nabubuos tayo sa mga tao dahil introvert tayo. Minsan hindi tayo komportable dahil sa hindi nalutas na alitan. Minsan naipapaalaala sa atin ng isang tao ang nakaraang trauma. Ito ay mga psikolohikal na realidad, hindi espiritual na atake. Ngunit ipinapakita ng kasulatan na totoo ang mga espiritual na atmosfera. Sa unang Samuel Kabanata 16, versikulo 14 hanggang 23, nabasa natin ang tungkol kay Haring Saul. Matapos umalis sa kanya ang espiritu ng Panginoon, isang nakakaligalig na espiritu mula sa Panginoon ang bumabagabag sa kanya. Kapag nangyayari ito, tutugtog si David ng alpa at sinasabi ng talata na giginhawa at bubuti si Saul at aalis ang nakakaligalig na espiritu. Pansinin ng isang mahalagang bagay, ang espiritual na atmosfera ay sapat na nararamdaman para mahalata ng iba at maaari itong mabago sa pamamagitan ng pagsamba. Kaya ano ang pagkakaiba ng isang taong mahirap lang pakisamahan at ng mas nakababahala? Narito ang isang praktikal na pagsubok.
Nagpapatuloy ba ang kabigatan na ito kahit walang lohikal na dahilan, kahit mabait ang tao, kahit walang negatibong sinabi o ginawa? At mas mahalaga, inaatake ba ng kabigatan na ito ang pananampalataya mo? Nagiging imposible ba ang manalangin? Nagkakaroon ba ng kalabuan sa isip mo kapag sinusubukan mong mag-focus sa Diyos? Ang karaniwang mahirap na tao ay umuubos ng emosyonal na enerhiya mo. Ang espiritual na pang-aapi ay partikular na tinatarget ang koneksyon mo sa Diyos. Kung patuloy mong nararamdaman na nahaharangan ka sa espiritual, nalilito tungkol sa katotohanan o hindi makapanalangin kapag kasama mo ang isang partikular na tao at paulit-ulit itong nangyayari, hindi isang beses lang, bigyang pansin mo, makabuluhan ang pattern na iyan. Ngunit narito ang tugon, hindi ka tatakbo sa takot. Magdarasal ka, sasamba ka. Pupunuin mo ang espasyong iyon ng presensya ng Diyos. Tandaan, mas dakila ang nasa inyo kaysa sa nasa mundo. Unang Juan Kabanata 4, versikulo 4, hindi hinahabol ng kadiliman ang liwanag, itinatanggal ng liwanag ang kadiliman. Ang pangalawang pattern ay mas partikular, patuloy at tinarget na atake sa kung sino ka kay Kristo. Sa pahayag Kabanata 12, versikulo 10, tinatawag si Satanas na tagapag-akusa ng ating mga kapatid, na umaakusa sa kanila sa harap ng ating Diyos araw at gabi. Ang pag-akusa ay isa sa mga pangunahing sandata ng kaaway, at minsan ang akusasyong iyon ay dumarating sa pamamagitan ng mga tao. Ngunit maging maingat tayo, may pagkakaiba ang nakabubuting puna at espiritual na pag-akusa. Ang kaibigang nagsasabi, "Hoy, napansin kong mainitin ang ulo mo nitong nakaraan. Okay ka lang ba?" ay nagpapakita ng pagmamahal. Kahit masakit, iyan ay bakal na humahasa sa bakal, gaya ng sinasabi sa Kawikaan Kabanata 27, versikulo 17. Pero paano naman ang isang taong patuloy na nagsasabi sa iyo na hindi ka na magbabago? Na ipinapaalala ang mga pagkakamali mo sa nakaraan tuwing sumusubok kang sumulong? Na kinukutya ang pananampalataya mo, minamaliit ang mga panalangin mo at pinaparamdam na hindi ka kailanman magagamit ng Diyos? Ibang espiritu na iyan. May isang babae na nagkuwento sa akin. Maraming taon siyang nakipagpunyagi sa adiksyon bago nakahanap ng kalayaan kay Kristo. Itinatayo niya muli ang buhay niya, muling kumkonekta sa pananampalataya niya at lumalaki araw-araw. Ngunit may isang tao sa pamilya niya, isang malapit sa kanya, na hindi nagpapalimot sa kanya kung sino siya noon. Bawat hapunan sa kapistahan, bawat tawag sa telepono, bawat pagbisita ay may kasamang banayad na paalala. Naaalala mo ba noong, o nagugulat ako na nagsisimba ka pa rin, o tingnan natin kung gaano katagal ang ganito? 2 taon bago niya napagtanto na ang mga salitang iyon ay hindi lang masakit, mga estratehiya ang mga ito. Dinisenyo ang mga ito para paniwalain siya na hindi talaga para sa kanya ang biyaya, na may expiration date ang awa ng Diyos, na palaging itatakda ng nakaraan ang kinabukasan niya. Hindi iyon pagwawasto, iyan ay pag-akusa na nakasuot ng pamilyar na mukha. Sinabi ni Jesus sa Juan Kabanata 10, versikulo 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at manira. Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Ano ang ninakaw kapag patuloy na inaatake ng isang tao ang espiritual na pagkakakilanlan mo? Ang kumpiyansa mo, ang kagalakan mo, ang pakiramdam ng tawag mo, ang kahandaan mong pumasok sa inihanda ng Diyos para sa iyo. Alam ng kaaway na kung mapaniwala ka niya na hindi ka kwalipikado, ikaw mismo ang magdidiskwalipika sa sarili mo. Titigil kang manalangin, titigil kang maglingkod, titigil kang maniwala na kayang gumawa ng Diyos sa pamamagitan mo. Kaya narito ang tanong para sa discernment. Ang layunin ba ng puna ng taong ito ay tulungan kang lumago o paliitan ka?
Ang makadiyos na pagwawasto ay nagpapatibay. Partikular ito, mahabagin at nakaturo sa pagpapanumbalik. Gaya ng isinulat ni Pablo sa Galacia Kabanata 6, versikulo 1, kung may mahuli sa anumang pagkakasala, kayong mga espiritual ay magpanumbalik sa kanya sa espiritu ng kahinahunan. Ngunit ang pag-akusa ay naninira. Malabo ito, patuloy at nakaturo sa paghatol. Pinaparamdam nito na wala kang pag-asa sa halip na maganyak. Kung patuloy na pinaparamdam sa iyo ng isang tao na hindi sapat ang biyaya ng Diyos para sa iyo, kung ang mga salita nila ay nag-iiwan sa iyo ng pakiramdam na hinahatulan sa halip na nagising, kilalanin ang pattern na iyan. At tumugon ng katotohanan, sinasabi ng Roma Kabanata 8, versikulo 1, kaya nga ngayon ay wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Kapag dumating ang pag-akusa, tumayo sa salitang iyan. Sabihin mo ng malakas kung kailangan. Hayaan mong ang katotohanan ang maging angkla mo. Ang ikatlong pattern ay banayad, ngunit mapanganib. Isang taong patuloy na tinutuksukang bumalik sa mga bagay na pinalaya ka na ng Diyos. Hayaan mong sabihin ko muna ang isang mahalagang bagay. Kung bagong naglalakad ka kasama ang Diyos at hindi naiintindihan ng mga dating kaibigan mo ang mga pagbabago sa iyo, hindi iyon nangangahulugan na sila ay mga demonyo, nalilito lang sila. Bigyan mo sila ng biyaya, bigyan mo sila ng panahon. Marami sa kanila ang maiintindihan din. Pero may pagkakaiba ang mga kaibigan na hindi nakakaintindi sa paglalakbay mo sa pananampalataya at mga taong aktibo at patuloy na sinusubukang hilahin ka pabalik. Sinasabi sa Kawikaan Kabanata 1, versikulo 10, Anak ko, kung akitin ka ng mga makasalanan, huwag mong papayag. Ang salitang akitin ay susi, nangangahulugan itong gawing kaakit-akit ang isang bagay na hindi dapat. Baguhin ang pakete ng pagkakaalipin bilang kalayaan. Gawin mong mukhang bukas na pintuan ng kulungan. Sa kwento ni na Samson at Delilah, Hukom Kabanata 16, hindi pisikal na natalo ni Delilah si Samson. Ginamit niya ang intimidad, pagtitiyaga, at emosyonal na manipulasyon para dahan-dahang sirain ang mga hangganan niya hanggang ibunyag niya ang sikreto ng kanyang lakas. Ganyan gumagana ang tukso. Hindi ito marahas. Unti-unti ito. Nakaugat ito sa relasyon. Ginagamit nito ang tiwala laban sa iyo. Narito ang mga parirala na dapat bantayan. Hindi naman big deal yan. Naiintindihan naman ng Diyos. Sobrang extreme mo na. Lahat naman gumagawa niyan. Isang beses lang, minsan nanggagaling ang mga parirala na ito sa mga taong talagang hindi nakakaintindi ng mga pamantayan sa Biblia. Pagkakataon iyon para mag-usap, hindi para humatol. Pero kung may nakakaalam kung saan ka pinalaya ng Diyos, alam ang testimonya mo, alam ang mga pakikibaka mo, at patuloy pa rin na sinusubukang hilahin ka pabalik sa mismong mga bagay na iyon, pattern yan na dapat suriin. Naalala ko ang isang binata na kinausap ko na halos 1 taon nang malaya mula sa pornografiya. Lumalago siya, gumagaling, muling tinatayo ang tiwala sa kasal niya. Tapos may dating kaibigan mula kolehiyo na muling nakipag-ugnayan sa kanya. Sa simula, mukhang hindi naman mapanganib, nagkukwentuhan lang, nagre-reminis ng mga dating araw. Pero dahan-dahan, nagsimulang lumihis ang mga usapan, nagsimulang lumitaw ang mga link sa mga text message. Gaya ng dati, sabi ng kaibigan, huwag kang masyadong seryoso. Alam na alam ng kaibigan na iyon ang ginagawa niya at muntik nang mawala ng binata ang lahat ng itinayo niyang muli bago niya nakilala ang pattern at naglagay ng matibay na hangganan. Tanungin mo ang sarili mo, pagkatapos makasama ang taong ito, mas malapit ba ako sa Diyos o mas malayo? Mas matalas ba ang konsensya ko o mas manhid? Mas mataas ba ang mga pamantayan ko o gumagawa na ba ako ng mga dahilan na hindi ko ginagawa noon? Ang bunga ay nagpapakita ng ugat at narito ang tugon mo, mga hangganan.
Hindi galit, hindi paghatol, kundi malinaw at matibay na hangganan. Gaya ng isinulat ni Pablo sa unang Korinto Kabanata 15, versikulo 33, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting asal. Maaari mong mahalin ng isang tao at limitahan pa rin ang access niya sa buhay mo. Hindi iyan hindi Kristiyano, iyan ay karunungan. Ang ikaapat na pattern ay isa sa mga pinakamalilinaw na palatandaan kung paano tumugon ang isang tao sa espiritual na pag-unlad mo. Kapag lumalapit ka sa Diyos, kapag mas madalas kang nagdarasal, nagbabasa ng kasulatan, sumasamba, naglilingkod, paano tumutugon ang mga tao sa paligid mo? Maging tapat muna tayo. Minsan, kapag bagong naniniwala tayo o nakakaranas ng pagbabago, maaari tayong maging intense, medyo preachy, medyo mapagmatuwid. Kung tutol ang mga tao doon, baka dahil nakakainis tayo, hindi dahil impluensyado sila ng demonyo. Suriin mo ng tapat ang sarili mo. Lumalago ka ba sa bunga ng Espiritu? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, o nagiging relihiyoso at mapanghusga ka lang? Kung ang huli maaaring karapat-dapat ang pagtutol na natatanggap mo. Pero narito ang gusto kong mapansin mo, kapag tunay na espiritual na paglago ang nangyayari, kapag nagiging mas mapagmahal ka, mas mapayapa, mas katulad ni Kristo, paano tumutugon ang mga tao? Ang mga malusog na tao, kahit mga hindi mananampalataya, ay karaniwang nagpapahalaga sa isang taong nagiging mas mabuting tao. Maaaring hindi nila kapareho ang pananampalataya mo, pero nakikita nila ang positibong pagbabago. Ang nakababahala ay kapag may nagiging galit sa paglago mo partikular dahil espiritual ito. Kapag kinukutya nila ang mga panalangin mo, kapag hindi sila komportable tuwing binabanggit mo ang Diyos. Kapag ang kagalakan mo kay Kristo ay tila iniirita sila ng walang lohikal na dahilan. Sa Juan Kabanata 3, versikulo 20, ipinaliwanag ni Jesus ang fenomenong ito, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay namumuhi sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag upang hindi malantad ang kanyang mga gawa. Ang liwanag ay naglalantad at may mga taong mas gusto ang kadiliman. Kung ang espiritual na paglago mo ay patuloy na nagdudulot ng inis, galit o pagsisikap na hilahin ka pabalik, at hindi ito dahil mapagmatuwid ka kundi dahil tunay kang lumalapit sa Diyos, bigyang pansin ang pattern na iyan. Pero narito ang susi, huwag mong hayaang pigilan ka nito. Huwag mong papatayin ang liwanag mo para maging komportable ang iba sa kanilang kadiliman. Sinasabi sa Mateo Kabanata 5, versikulo 14 hanggang 16, kayo ang liwanag ng mundo. Ang isang lungsod na nakatayo sa burol ay hindi maitatago. Hayaan ninyong lumiwanag ang inyong liwanag sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama sa langit. Patuloy kang lumago, patuloy kang magliwanag. Ang tamang mga tao ay maaakit sa liwanag na iyon, at ang ilan na tumutol sa simula ay maaaring mabago rin nito sa bandang huli. Ang ikalimang pattern ay tungkol sa bunga, partikular ang bunga ng kaguluhan. Malinaw na sinasabi sa unang Korinto Kabanata 14, versikulo 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan, kundi ng kapayapaan. Kapag may isang taong patuloy na nagdadala ng kaguluhan, kapag dumadami ang hindi pagkakaunawaan sa paligid nila, kapag nasisira ang mga relasyon sa kanilang dadaanan,
kapag nasasaid ang kapayapaan tuwing pumapasok sila sa isang sitwasyon. May ipinapakita ang pattern na iyan. Pero mag-ingat din tayo dito. May mga taong disorganisado lang talaga. May mga taong mahina ang komunikasyon. May mga taong may hindi na-diagnose na problema sa kalusugan ng isip na nagdudulot ng kaguluhan ng hindi sinasadya. Wala sa mga iyan ang demonyo, iyan ay tao. Ang tinutukoy ko ay mas partikular, sadya o patuloy na paggawa ng pagkakahati-hati. Inilista sa Kawikaan Kabanata 6, versikulo 16 hanggang 19 ang 7 bagay na kinapupuotan ng Panginoon. At ang huli ay partikular na may kaugnayan. Ang naghahasik ng alitan sa mga magkakapatid. Hindi nagkataon lang ang alitan, may naghahasik nito. Nagtatanim sila ng mga binhi ng hinala. Binabaligtad nila ang mga salita. Nagbabahagi sila ng impormasyon ng pili para pag-awayin ang mga tao. Gumagawa sila ng mga tatsulok sa halip na direktang komunikasyon. At narito ang mas malalim na issue, kung laging nasa gitna ng alitan ng isang tao, kung sumusunod sa kanila ang drama saan man sila pumunta, sa isang punto, kailangang suriin ang common denominator. Minsan namasdan ko ang isang maliit na grupo na naghiwa-hiwalay sa loob ng 6 na buwan. Mga taong nagmamahalan sila, sabay na nananalangin, sabay na naglilingkod, sabay na tumatawa. Tapos sumali ang isang bagong tao. Sa loob ng ilang linggo, nagkaroon ng mga bulung-bulungan, hindi pagkakaunawaan. Mga taong malapit sa loob ng maraming taon ay biglang hindi na nag-uusap. At sa gitna ng bawat alitan, bawat chismis, bawat nasirang relasyon, ang parehong tao, palaging nakaposisyon bilang biktima, palaging nagugulat sa kaguluhan, pero palagi kahit paano nasa gitna nito. Nang umalis ang taong iyon sa grupo, bumalik ang kapayapaan halos kaagad. Hindi iyan pagkakataon lang. Iyan ay bunga na nagpapakita ng ugat. Gusto kong magbigay ng mahalagang paalala. Minsan, ang mga makadiyos na tao ay napapalibutan ng alitan dahil naninindigan sila para sa katotohanan sa isang sitwasyong nangangailangan nito. Si Jesus mismo ay nagsabi, "Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak." Mateo Kabanata 10, versikulo 34. Ang mga propeta ay madalas na humarap sa pagtutol. Ang pagsasabi ng katotohanan ay minsan nagdudulot ng pagkakahati. Kaya paano mo makikilala ang isang taong mapanghati sa isang taong matapang lang? Tingnan mo ang motibo at ang bunga. Ang nagsasabi ng katotohanan ay naglalayong magkasundo kahit mahirap ang katotohanan. Nalulungkot sila sa pagkakahati kahit kinakailangan ito. Nananatili silang mapagkumbaba at bukas sa pagwawasto. Ang mapanghating tao ay tila nasisiyahan sa kaguluhan. Nangongolekta sila ng mga reklamo. Inilalagay nila ang sarili bilang biktima sa bawat alitan. At ang bunga ay hindi kailanman pagpapanumbalik, kundi mas marami pang pagkasira. Binibigyan tayo ng Santiago Kabanata 3, versikulo 16 at 17 ng pinakamalilinaw na pagsubok. Sapagkat kung saan mayroong inggit at makasariling ambisyon, naroroon ang kalituhan at bawat masamang bagay. Ngunit ang karunungang mula sa itaas ay una sa lahat ay dalisay. Pagkatapos mapayapa, mahinahon, handang magparaya, puno ng awa at mabubuting bunga, walang pagtatangi at walang pagkukunwari. Ang presensya ba ng taong ito ay nagbubunga ng kapayapaan, awa at mabubuting bunga? O kalituhan at pagkakahati? Hindi nagsisinungaling ang bunga. Ang ika-6 at huling pattern ay marahil ang pinaka-espiritual na discernment. Kung paano tumugon ang isang tao sa malinaw na presensya ng Diyos. Sa mga ebanghelyo, tuwing nakakasalubong ni Jesus ang mga taong may demonyong impluensya, madalas na tumutugon ang mga espiritu bago pa man sila kausapin ni Jesus. Nakatala sa Marcos Kabanata 1,
Bersikulo 23 at 24, may isang lalaki sa sinagoga nila na may maruming espiritu. At sumigaw siya, "Hayaan mo kami. Ano ang kinalaman namin sa iyo, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos." Hindi nakapanatiling tahimik ang demonyo sa presensya ni Kristo. Gusto kong maging sobrang maingat dito. Karamihan sa mga taong hindi komportable sa matinding karanasang relihiyoso ay hindi sinasapian ng demonyo. May mga taong introvert na hindi gusto ang malakas na pagsamba. May mga taong galing sa mga tradisyon na mas mahinahon. May mga taong muling sinusuri ang pananampalataya nila at nangangailangan ng espasyo para magproseso. May mga taong nasaktan ng pang-aabusong relihiyoso at nangangailangan ng paggaling hindi hinala. Pakiusap, huwag mong tatakan ang lahat ng hindi sumasamba sa paraan mo bilang impluensyado ng demonyo. Iyan ay nakakapinsala, mapanghusga at hindi ayon sa Biblia. Ang inilalarawan ko ay isang bagay na mas partikular at hindi karaniwan. Isang taong tila malalim na nababagabag sa tunay na kilos ng banal na espiritu. Hindi lang hindi komportable, nababagabag. Isang taong hindi makapanatili sa silid kapag nangyayari ang tunay na pagsamba. Isang taong tumutugon ng hindi pangkaraniwang galit sa pangalan ni Jesus partikular. Bihira ito. Kung sa tingin mo nakikita mo ito, humingi ng matalinong payo mula sa mga mature na mananampalataya bago ka gumawa ng konklusyon. At kahit na ma-discern mo ang espiritual na pang-aapi sa isang tao, tandaan, hindi ang taong iyon ang kaaway mo. Ang espiritong umiimpluwensya sa kanila ang kaaway. Ipinapaalala sa atin ng Efeso Kabanata 6, versikulo 12 na hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo. Maaaring kailangan ng taong iyon ng pagpapalaya. Maaaring kailangan niya ng panalangin. Maaaring kailangan niya ng pagmamalasakit. Siguradong hindi niya kailangan na tratuhin mo siya na parang halimaw. Ang tugon mo ay dapat pamamagitan, hindi paghatol. Bago tayo magtapos, kailangan kong bigyan kayo ng ilang mahahalagang babala. Una, huwag makakita ng mga demonyo sa lahat ng dako. Kung magsisimula kang tingnan ang bawat mahirap na tao bilang impluensyado ng demonyo, magiging isolated ka, paranoid, at hindi malusog sa espiritual. Masisira mo ang mga relasyon na gusto ng Diyos na pagalingin. Itutulak mo palayo ang mga taong maaaring maging mga kapatid kay Kristo. Karamihan sa mga problema sa relasyon ay ganoon lang. Mga problema sa relasyon. Kailangan nila ng komunikasyon, counseling, pagtatakda ng hangganan o minsan pasensya lang. Hindi lahat ng alitan ay espiritual na labanan. Pangalawa, suriin mo muna ang sarili mo. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 7, versikulo 3 hanggang 5, "Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng kapatid mo, pero hindi mo isinasaalang-alang ang troso sa sarili mong mata? Bago mo i-discern ang mga problema sa iba, siguraduhing malinis ang sarili mong puso. Ikaw ba ang nagdadala ng kaguluhan? Ikaw ba ang umaatake sa pagkakakilanlan ng iba? Ikaw ba ang lumalaban sa espiritual na paglago?" Ang discernment ay nagsisimula sa pagsusuri sa sarili. Pangatlo, humingi ng matalinong payo. Kung tunay mong pinaniniwalaan na may isang tao sa buhay mo na nasa ilalim ng seryosong espiritual na impluensya, huwag mong subukang harapin ito mag-isa. Kausapin mo ang pastor mo. Kausapin mo ang mga mature na mananampalataya na kilala ka at ang sitwasyon. Sinasabi sa Kawikaan Kabanata 11, versikulo 14, "Kung walang payo, babagsak ang mga tao, ngunit sa maraming tagapayo ay may kaligtasan." Huwag gumawa ng malalaking desisyon tungkol sa mga relasyon batay lamang sa sarili mong discernment. Kumuha ng pananaw mula sa iba. Pangapat, huwag kalimutan na ang lahat ay maaaring tubusin.
Kahit na ang isang tao ay kasalukuyang ginagamit ng kaaway, hindi siya lampas sa abot ng Diyos. Si Pablo ay literal na pumapatay ng mga Kristiyano bago siya naging pinakadakilang apostol. Ipanalangin mo ang pagpapalaya ng mga tao, hindi ang pagkawasak nila. Hayaan mong tapusin ko sa katotohanan ito, hindi ka walang depensa. Kung ikaw ay kay Kristo, mas dakila ang nasa iyo kaysa sa nasa mundo. Binigyan ka ng autoridad. Nakatala sa Lucas Kabanata 10, versikulo 19 na sinabi ni Jesus, "Narito, binibigyan ko kayo ng autoridad na tapakan ng mga ahas at mga alakdan at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang anumang makakapinsala sa inyo." Ang layunin ng discernment ay hindi para matakot ka, para magkaroon ka ng kamalayan. At ang kamalayan ay humahantong sa epektibong panalangin, matalinong desisyon at tiwala sa pananampalataya. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot sa espiritual na atake. Hindi mo kailangang maghinala sa lahat ng nasa paligid mo. Hindi mo kailangang maging isolated o paranoid. Ang kailangan mo ay manatiling malapit sa Diyos, manatili sa salita, manatiling konektado sa malusog na komunidad ng Kristiyano, manatiling mapagkumbaba para tumanggap ng pagwawasto, manatiling mapagmahal para makita ang mga tao sa paraan ng pagtingin ng Diyos. Kapag lumalakad ka sa liwanag, hindi ka matatalo ng kadiliman. Kapag nakatayo ka sa katotohanan, nawawalan ng kapangyarihan ang mga kasinungalingan. Kapag nananatili ka kay Kristo, nagbubunga ka na hindi kayang nakawin ng kaaway. Kaya humakbang ka pasulong ng may tiwala, hindi tiwala sa sarili mo, kundi tiwala sa isa na nanalo na sa tagumpay. Gaya ng idineklara sa Roma Kabanata 8, versikulo 37, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Ikaw ay handa, ikaw ay protektado, ikaw ay binigyan ng kapangyarihan. Ngayon lumakad ka dito. Bago ka umalis, gusto kitang ipanalangin at gusto kong tanggapin mo ang panalangin na ito saan ka man ngayon. Ama, itinataas ko ang bawat taong nanonood ng video na ito. Alam mo ang pangalan nila. Alam mo ang sitwasyon nila. Alam mo ang mga relasyon na bumabigat sa puso nila ngayon. Panginoon, hinihiling ko na ibigay mo sa kanila ang kaloob ng discernment, hindi para humatol, hindi para kumondena, kundi para makakita ng malinaw at makalakad ng may karunungan. Protektahan mo sila mula sa mga pakana ng kaaway. Protektahan mo ang kapayapaan nila, ang pananampalataya nila, ang tawag nila at ang mga pamilya nila. Bigyan mo sila ng tapang na magtakda ng mga hangganan kung saan kailangan ang mga hangganan. Bigyan mo sila ng pagmamalasakit para sa mga nasasaktan at naliligaw. At bigyan mo sila ng tiwala sa kapangyarihan mo, ang kapangyarihang tumalo na sa bawat puwersa ng kadiliman. Nagpapasalamat kami na walang sandata na ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Nagpapasalamat kami na kasama mo kami para sa amin at nasa amin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat relasyon, bawat sitwasyon at bawat hakbang pasulong. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Kung nakarating sa iyo ang mensaheng ito ngayon, gusto kitang marinig. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi kung ano ang ipinahayag ng Diyos sa puso mo. Ang mga salita mo ay maaaring eksaktong kailangan ng ibang tao na mabasa. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notifications para hindi mo mapalampas ang darating. Nagtatayo tayo ng komunidad ng mga mananampalataya na gustong lumago ng mas malalim, makakita ng mas malinaw, at lumakad ng mas matatag sa pananampalataya nila. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ito. Hindi mo alam, ito ay maaaring ang mensaheng magbabago ng lahat para sa kanila. Salamat sa pagpunta mo dito.
Salamat sa paghahanap ng katotohanan at salamat sa pagbibigay ng tiwala sa akin ng oras mo. Naway bigyan ka ng Diyos ng karunungan, discernment at kapayapaan, ngayon at palagi. Hanggang sa susunod,